10 taon. 10 taong paninilbihan na uwi lang sa isang pirasong papel na may pirma ng pagtataksil. Habang suot ko ang apron sa kusina, suot naman ng babae niya ang singsing na ako ang nagbayad. Akala ni Ares isa lang akong mahinang asawa. Pero ngayong gabi, ang tanging bagay na iluluto ko ay ang kanyang pagbagsak. Handa na ba kayong makilala ang tunay na Rinrada? O huli na ang lahat para humingi kayo ng tawad? Sawa na ako sa mukha mo, Rina. Hindi mo ba nakikita? You are just a glorified maid in this house. Pirmahan mo na ang divorce papers na yan para naman magkaroon ka ng kahit kaanting danggal bago ka umalis? Ang boses ni Ares ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng hapagkainan. Malamig, walang emosyon at punong-puno ng pagkasuklam. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa, direkta sa tapat ng pinggan na puno ng mainit na sinigang. Ang paboritong ulam ni Ares na 3 oras na masusing inihanda ni Rina. Napatigil ang kamay ni Rina na may hawak na sandok. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang kanang hintuturo dahil sa talsik ng mantika kanina habang nagluluto. Pero mas matindi ang hapdi na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito na dati ay sanay humawak ng riple at magligtas ng buhay sa gitna ng giyera, ay naging sanay sa paglilinis ng dumi ni Ares, sa paglalaba ng kanyang mga polo at sa pagluluto ng bawat hiling nito. Bakit, Ares? Ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na labi ni Rina. Hindi siya tumitingin sa asawa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa usok na lumalabas mula sa mangkok ng sabaw. Anong pagkukulang ko? Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa kabilang dulo ng lamesa. Hindi si Ares ang tumawa, kundi si Doña Aurora, ang kanyang biyenan na tila isang buhay ang naghihintay ng biktima. Anong pagkukulang, Rina? Iha, look at yourself. You're plain, you're boring, and you smell like onions and garlic all day long, sabi ni Aurora habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling kwintas na perlas. My son deserves someone who can stand beside him in business class, not someone whose only talent is folding laundry. Napakasuwerte mo na nga at pinatira ka namin dito ng 10 taon kahit wala kang dalang yaman o koneksyon. Ramdam ni Rina ang bawat salita na parang karayom na itinutusok sa kanyang balat. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging mas lalong nakakabingi. Dahan-dahang binitiwan ni Rina ang sandok. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog ng tumama sa mangkok, pero para kay Rina, yun na ang huling hudyat ng kanyang pagkawasak. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang hawakan niya ang dulo ng sobre. Ito ba ang kapalit? Ang pagsuko niya sa kanyang ranggo bilang pinakabatang babaeng general sa kasaysayan ng militar? Ang pagtalikod niya sa karangalan para lamang maging mahal na asawa ng isang lalaki ngayon ay tinatrato siyang parang basahan? Tumayo si Ares. Hindi man lang ginalaw ang pagkaing inihanda ni Rina. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Clara is coming over tomorrow at ayoko makita ka pa niya rito. Don't worry, bibigyan kita ng sapat na pera para makauwi ka sa probinsya niyo. Isipin mo na lang na bayad yan sa serbisyo mo rito. Bawat hakbang ni Ares palayo ay parang pagdurog sa bawat alaala ng kanilang 10 taong pagsasama. Nanatiling nakatayo si Rina, mag-isa sa gitna ng marang, yang silid na biglang naging napakalamig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, pero ang kanyang puso ay tila isang gusaling unti-unting gumuho sa gitna ng malakas na lindol. Tumingin siya sa kanyang mga palad. May mga kalyo pa rin doon, hindi dahil sa paghawak ng baril, kundi dahil sa pagkayod para sa isang pamilya yung hindi kailanman siya kinilala. Ang hapdi ng paso sa kanyang daliri ay nagsimulang kumalat sa buong katawan niya, hanggang sa naging manhid na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lalim ng dagat at kasing pait ng apdo. Sapat na nga ba ang pag-ibig para lunurin ang sariling danggal? O sadyang naging bulag lang siya sa katotohanang ang taong piniling pagsilbihan ay siya ring unang magtataksil sa kanya? Siguraduhin mong wala kang kinuha kahit isang pirasong alahas na hindi sayo, Rina. Alam ko ang pinagmulan mo,
Baka mamaya ay pati ang mga kubyertos namin ay isilid mo sa lumang maleta mo. Ang tinik ni Aurora ay nanggagaling sa pintuan ng silid, puno ng pagdududa at panghahamak. Nakasandal ang matanda sa hamba ng pinto habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Rina. Ngunit si Rina ay hindi man lang lumingon. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig, dahan-dahang itinitiklop ang kanyang mga simpleng damit, mga blusa at pantalon, nakupas na ang kulay dahil sa dalas ng paglalaba. Sa ilalim ng kama, may isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Kinakalawang na ang mga gilid nito, ngunit matatag pa rin ang kandado. Ito ang tanging bagay na hindi kailanman binuksan ni Ares sa loob ng 10 taon. Para kay Ares, basura lamang yon na dinala ni Rina mula sa kanyang mahirap na nakaraan. Ngunit nang hawakan ni Rina ang malamig na metal, parang may kuryenteng gumising sa kanyang nananamlay na diwa. Naririnig mo ba ako, babae? Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang api rito. Pagpapatuloy ni Aurora, ang kanyang boses ay tumataas sa ines dahil sa kawalan ng kibo ni Rina. Ang anak ko ang nagsakripisyo. Binigyan kanya ng pangalan. Binigyan kanya ng bubong. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanina kinain mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rina. Isang ekspresyong hindi nakita ng kanyang biyenan. Utang? Naalala ni Rina ang gabi kung kailan binaril si Ares sa isang liblib na baryo habang nagbabakasyon sila 10 taon na ang nakalilipas. Siya ang humila kay Ares sa putikan. Siya ang nagtahi ng sugat nito gamit ang karaniwang sinulid habang pinalilibutan sila ng mga kalaban. At siya ang nagpasan dito ng 3 kilometro para lamang makarating sa ligtas na lugar. Ang lahat ng iyon ay ibinaon niya sa limot dahil nang ako siya sa kanyang sarili na magiging asawa na lamang siya, hindi na isang kawal. Dahan-dahang tumayo si Rina, bitbit ang kanyang maliit na maleta at ang lihim na kahon. Hinarap niya si Aurora. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa pagsunod, ay biglang nagningning sa talas na tila isang bagong hasang patalim. Napaatras ng isang hakbang ang matanda, tila nabulunan sa sarili niyang mga salita. Doña Aurora, ang bawat butil ng kanina kinain ko rito ay binayaran ko ng aking dugo at panahon. Mahina hong sabi ni Rina, ngunit ang bawat salita ay may bigat na hindi mapapantayan. Wala akong kinuha na hindi sa akin. At sa oras na lumabas ako sa pintuang ito, siguraduhin ninyong hindi nyo na ako kakailanganin pang muli. Dahil ang rinrada na binaliwala ninyo ay hindi na muling babalik. Naglakad si Rina, palabas ng silid, nilalagpasan ang biyana na naiwang tulala at nanginginig sa galit. Pagbaba niya sa marangyang hagdanan, nakita niya si Ares sa sala, prenteng nakaupo habang may kausap sa telpon. Tumawa ang lalaki. Isang tawang puno ng landi na sigurado si Rina ay para sa kanyang kabit na si Clara. Hindi man lang nag-angat ng tingin ng asawa nang dumaan siya. Binuksan ni Rina ang dambuhalang pintong naranang mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay. Pumubuhos ang malakas na ulan, at ang bawat patak nito ay lumilikha ng malamig na himig sa paligid. Wala siyang sasakyan, wala siyang payong. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang danggal na pilit nilang tinapaktapakan. Habang naglalakad siya sa gitna ng basang kalsada, ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng sakripisyo. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanyang manipis na damit, ngunit hindi ito sapat para palamigin ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Tumigil siya sa ilalim ng isang post ng ilaw, basang-basa at nag-iisa. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ingay ng ulan, narinig niya ang unti-unting papalapit na tunog ng isang makina. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga kotse sa subdivision na yon. Ito ay ang mabigat at autoritanyong tunog ng isang sasakyang pangmilitar. Isang itim na Humvee ang huminto sa kanyang tapat. Ang mga ilaw nito ay nabulag sa lakas ng sinag. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakauniporme na may mga bituin sa kanyang balikat ang mabilis na bumaba at lumapit sa kanya. General Rinrada! Ang boses ng lalaki ay puno ng paggalang at pag-aalala habang isinusukob siya sa isang malaking itim na payong. The High Command has been waiting for 10 years. It's time to come home, ma'am. Natingin si Rina sa malayo, sa direksyon ng mansyon kung saan siya minaliit at itinapon.
Ang tanong na nanatili sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa sakit ng nakaraan, kundi sa bagsik ng kinabukasan. Paano kaya tatanggapin ni Aris ang katotohanang ang babaeng pinalayas niya bilang isang alila ay ang tanging tao na may kapangyarihang magpabagsak sa kanyang buong mundo sa isang kumpas lamang ng kamay? General, basang-basa kayo. Narito ang inyong quote. Hindi dapat ganito ang naging pagsalubong namin sa inyo pagkatapos ng 10 taon. Ang tinig ni General Santiago ay puno ng pait at matinding paggalang habang iniaabot ang isang makapal na itim na trench coat kay Rina sa loob ng sasakyan. Ramdam ni Rina ang init ng heater ng Humvee na unti-unting tumatalo sa panginginig ng kanyang katawan. Ngunit ang lamig sa kanyang puso ay tila hindi na kayang tunawin ng kahit anong apoy. Tiningnan ni Rina ang kanyang mga kamay na kanina lang ay namumula sa pagkakakuskos ng mga maruruming pinggan. Ngayon, ang mga kamay na yon ay muling nakahawak sa tilang pangmilitar, matibay, pormal at puno ng otoridad. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin, tila pilit na binubura ang bakas ng kanyang pagiging isang asawa. Santiago, kalimutan mo na ang nakita mo sa labas ng subdivision na yon? Ang renrada na nakita mong basang-basa sa ulan ay wala na, sabi ni Rina. Ang boses niya ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. I-report mo sa akin ang sitwasyon. Bakit kailangan niyo akong mahanap agad? Ma'am, ang pambansang seguridad ay nasa banta. Ang defense system ng bansa ay kailangang i-upgrade at tanging ang inyong codes at stratehiya ang makakapagbukas sa Phase 4. Bukod pa roon, huminto si Santiago at tumingin ng diretso sa kanya. Ang kumpanya ni Ares, ang Valderrama Tech Solution, ay ang kasalukuyang contractor ng security software. May malaking anomalaya kaming natuklasan at kailangan namin ang inyong basbas para ituloy ang investigasyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rina. Ang kapalaran nga naman ay mapaglaro. Habang itinatapon siya ni Ares na parang basura, ang mismang buhay at kabuhayan pala nito ay nakasalalay sa mga kamay na tinawag nitong marumi at walang alam. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, masiglang nagtatawanan sina Ares at Clara habang nagsasalin ng mamahaling wine. Ang amoy ng nilutong sinigang ni Rina ay nananatili pa rin sa hangin, ngunit tila hindi na ito napapansin ng dalawa. Finally, Ares! Malaya na tayo sa boring mong asawa. I can't believe tiniis mo siya ng 10 taon, sabi ni Clara habang sumasandal sa balikat ng lalaki. By the way, did you check the update on the government contract? Sabi ni Dad, kailangan na raw mahan ang security clearance bukas. Humigop si Ares ng wine at tumango. Bagaman may kakaibang kaba na biglang sumagi sa kanyang dibdib. Don't worry baby, isang pirma na lang ng National Security Director at secured na ang future natin. Hindi na natin kailangan ng swerte ni Rina. In fact, her presence was probably pulling my business down. Tumayo si Aris para kuhanin ang kanyang laptop. Ngunit napatigil siya nang makita ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng side table. Ito ay isang luma at kupas na panyo na may bordang maliit na agila sa dulo. Pag-aari ito ni Rina. Kinuha niya ito at binalak na itapon sa basurahan. Ngunit napatigil siya nang may mahulog na isang maliit na memory card mula sa loob nito. Ano to? Kahit kailan talaga, ang kalat ng babaeng yon, bulong ni Aris sa sarili. Isinaksak niya ang memory card sa kanyang laptop, umaasang makakita ng mga litrato ng kanilang kasal na balak niyang burahin ng tuluyan. Ngunit sa halip ng mga litrato ng pamilya, bumungad sa kanya ang mga encrypted files na may tatak ng sandatahang lakas. Ang bawat folder ay may pangalan, Project Steel Rose, at sa ibaba nito may nakasulat na babala. Property of General Rinrada. Unauthorized access is punishable by death. Biglang naging malamig ang pakiramdam ni Aris. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, na tila may malakas na tambol na tumutunog sa loob ng kanyang tenga. General? Rinrada? Imposible. Baka napulot niya lang to sa kung saan. Sa kabilang panig ng lungsod, pumasok ang Humvee sa isang mataas na gate ng isang lihim na pasilidad ng militar.
Lahat ng mga sundalong nadadaanan nila ay tumitigil at sumasaludo ng buong higpit. Pagbaba ni Rina, hindi na siya ang babaeng nakasuot ng apron at may amoy ng bawang. Nakasuot na siya ng kanyang fatigue uniform, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng otoridad na kayang magpabagsak ng isang hukbo. Naglakad siya sa gitna ng hallway, ang tunog ng kanyang bota sa sahig ay tila isang babala para sa lahat ng kanyang mga kaaway. Huminto siya sa harap ng isang dambuhalang monitor na nagpapakita ng graph ng kumpanya ni Ares. Santiago, i-freeze ang lahat ng payments para sa Valderrama Tech at ang security clearance na hinihintay ni Ares, ipadala niya sa opisina ko. Ako mismo ang magdedesisyon kung karapat-dapat ba siyang bigyan ng pagkakataon. Tumayo si Rina ng tuwid. Ang kanyang anino ay humahaba sa dingding ng silid. Ang kanyang paghihiganti ay hindi magiging madugo, ngunit sisiguraduhin niyang bawat sentimo ng danggal na ninakaw sa kanya ay maibabalik ng may interes. Paano kaya haharapin ni Ares ang bukas kung ang tanging pinto na magliligtas sa kanya ay ang pintong siya mismo ang nagsara at nagkandado? Anong ibig mong sabihin na nakahold ang pondo ko? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kontratang hawak ko sa gobyerno? Isang tawag ko lang sa direktor, mawawalan ka ng trabaho. Ang boses ni Ares ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marang, yang opisina, punong-puno ng pagnangalit. Padabog niyang ibinaba ang handset ng telpon o dahilan upang gumawa ito ng isang matigas na tunog sa ibabaw ng lamesang kahoy na tila bahudyat na nagsisimula niyang pagbagsak. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit na napakalamig ng aircon. Sa gilid, nakaupo si Clara habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Babe, what's happening? Sabi mo we're going to shopping today. I already booked the flight to Paris. Clara, not now. May problema sa bangko. Hindi ko alam kung bakit biglang nag-freeze ang accounts ng kumpanya. Singhal ni Ares. Ito ang unang pagkakataon na napagtaasan niya ng boses ang babae. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Clara. Mula sa pagiging malambing, ay naging matalim ang kanyang mga mata. You promised me, Ares. Sabi mo, nung pinalayas mo na yung katulong mong asawa, magiging maayos na ang lahat. Don't tell me naghihirap ka na? Ang mga salitang katulong mong asawa ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Ares. Naalala niya si Rina. Sa loob ng 10 taon, kahit kailan ay hindi siya nagkaproblema sa pera. Tuwing may krisis ang kumpanya, laging may paraan si Rina. Sasabihin nito na nagbenta siya ng mga lumang gamit o humiram sa mga kaibigan sa probinsya. Ngunit ngayon, sa unang gabi na wala si Rina, ang kanyang mundo ay tila unti-unting naglalaho. Habang nangyayari ang gulo sa opisina ni Ares, si Rina naman ay nakatayo sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng General's Quarters. Dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang kulay itim na beret. Ang kanyang refleksyon ay malayo na sa babaeng laging may bahid ng uling sa mukha at amoy kusina. Ang bawat linyang nakaukit sa kanyang uniforme ay simbolo ng disiplina at kapangyarihan. Hinawakan ni Rina ang kanyang leeg, kung saan dati ay nakasabit ang isang mumurahing kwintas na regalo ni Ares. Isang kwintas na itinapon na niya sa basuraan bago siya umalis. Ramdam niya ang tibok ng kanyang pulso, mabilis, ngunit kalmado. Hindi ito ang kaba ng isang biktima, kundi ang determinasyon ng isang mangangaso. Ma'am, tumatawag po ang National Security Council. Tinatanong nila kung itutuloy ang supina para sa CEO ng Valderrama Tech. Ulat ni Santiago na nakatayo sa may pinto. Huwag muna, tugon ni Rina. Ang kanyang tinig ay malamig na parang bakal. Gusto ko siya makitang gumapang muna sa putikan. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Gaya ng pinaramdam niya sa akin nung huling gabi ko sa bahay na yon. Naupo si Rina at binuksan ang isang folder. Doon ay nakita niya ang mga resibo ng kumpanya ni Ares. Napansin niya ang isang familiar na pangalan sa mga transactions, ang kumpanya ni Clara. Doon niya napatunayan na ninanakawan ni Clara si Ares sa ilalim mismo ng ilong nito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang taong akala niya ay nagmamahal sa kanya ang siya palang huling kukuha ng natitira niyang hininga. Bulong ni Rina sa sarili.
Biglang tumunog ang personal na cellphone ni Rina, ang lumang unit na hindi niya pa itinatapon. Pagtingin niya sa screen, ang pangalan ni Aris ang lumabas. Nagkatinginan sila ni Santiago. Alam ni Rina na tatawag ito, hindi dahil namimiss siya nito, kundi dahil kailangan nito ng tulong. Sinagot ni Rina ang tawag, ngunit nanatili siyang tahimik. Rina! Salamat naman at sumagot ka! Boses ni Aris, himig desperado at walang bakas ng dating kayabangan. Listen, alam kong galit ka, pero may kailangan akong itanong. Yung mga folder sa memory card na naiwan mo, ano yung password? At baka may itinatago ka pang pera? Naka-freeze ang accounts ko, Rina. Baka pwedeng hiramin ko muna yung ipon mo sa probinsya? Nanatiling tahimik si Rina. Ang bawat salita ni Aris ay parang isang maruming basahan na pilit isinusungal-ngal sa kanya. Hindi man nang ito nagtanong kung nasaan siya, kung kumain na ba siya, o kung may matutuluyan siya sa gitna ng malakas na ulan kagabi. Pera pa rin. Pera at sarili pa rin ang inisip nito. Rina, are you there? Huwag ka namang maging madamot. Utang mo sa akin ang 10 taon na paninirahan mo rito. Sigaw ni Aris nang hindi makakuha ng sagot. Dahan-dahang inilapit ni Rina ang telepon sa kanyang labi. Ang kanyang boses ay malalim. Punong-puno ng otoridad na hindi pa narinig ni Aris kailanman. Aris Valderrama, panimula niya. At ang pagbanggit niya sa buong pangalan nito ay nagpadala ng kilabot sa kabilang linya. Ang password na hinahanap mo ay dangal. Isang bagay na wala ka, kaya kahit kailan ay hindi mo mabubuksan ang pintong magliligtas sa'yo. At tungkol sa pera ko? Gamitin mo na lang ang natitira mong lakas para magdasal, dahil bukas, sisiguraduhin kong pati ang hangin na hininga mo ay kailangan mong bayaran. Bago pa man makasagot si Aris, pinatay na ni Rina ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone sa lamesa at tumingin kay Santiago. Ihanda ang press release. Sabihin niyo sa publiko na ang Valderrama Tech ay under investigation for national security breach. I want him to see his world crumble on the evening news. Hindi pwedeng mawala ang lahat sa atin, Aris. 10 taon nating binuo ang pangalang Valderrama, tapos sa isang iglap lang ay magiging usap-usapan tayo sa balita? Gawin mo ang lahat. Lumuhod ka kung kailangan pero iligtas mo ang kumpanya. Ang sigaw ni Doña Aurora ay parang matalas na basag ng kristal sa loob ng sala. Namumula ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling singsing ang palamuti ay nanginginig sa takot. Sa harap niya, si Aris ay nakayuko. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang gulugulong buhok. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang bigat ng semento na unti-unting lumulunod sa kanya. Ma, ginagawa ko ang lahat! Pero ayaw akong kausapin ng bangko. Pati ang mga kliyente natin, isa-isang nagkakansela ng kontrata dahil sa balita ng security breach. Bulyo ni Aris pabalik. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Clara habang hila-hila ang kanyang dambuhalang maleta. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis at landi ay napalitan ng isang malamig at mapanghusgang titig. Wala na ang Clara na nangahon ng katapatan. Ang natira na lamang ay ang babaeng handang tumalon mula sa lumulubog na barko. What are you doing, Clara? Iiwan mo rin ako? Tanong ni Aris. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagkabigla. Let's be realistic, Aris. I didn't sign up for this. I love success, not failure. At kung totoong ngang si Rina ang may hawak na mga codes na kailangan mo, then you're finished. Because let's face it, Aris, you treated her like dirt. Bakit kanya tutulungan na yon? Ang bawat salita ni Clara ay parang isang malamig na kutsilyo na itinusok sa likod ni Aris. Malakas na bumagsak ang pinto nang tuluyan ng lumisa ng babae, iniwan ng mag-ina sa gitna ng kanilang gumuhing pangarap. Habang nagkakagulo sa mansyon, si Rina ay nasa loob ng isang mataas na gusali ng gobyerno, nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa kanyang bintana. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang ingay ng kanyang tagumpay ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Hawak niya ang kanyang lumang wedding ring.
Dahan-dahan niya itong inilagay sa loob ng isang maliit na plastik na lagayan para sa mga ebidensya. Hindi niya ito itatapon. Itatabi niya ito bilang paalala ng babaeng namatay na at NG General na muling nabuhay. Ma'am, handa na ang subpoena. Ipapadala na po ba natin sa bahay ni Mr. Valderrama? Tanong ni Santiago habang pormal na nakatayo sa likuran niya. Hindi, tugon ni Rina. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na bulong ng hangin, bago ang bagyo. Gusto ko sa opisina niya ito matanggap, sa harap ng lahat ng mga empleyadong pinagmalakihan niya. Gusto kong maramdaman niya ang kahihiyan na ipinalasap niya sa akin nung tinawag niya akong alila sa harap ng maraming tao. Kinuha ni Rina ang isang pluma at mabilis na nilagdaan ang dokumento. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay may bigat ng katarungan. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Ang kanyang hininga ay malalim at kalmado, tila ba ang bawat lason ng nakaraan ay unti-unti nang nailalabas ng kanyang sistema. Kinabukasan, ang opisina ng Valderrama Tech ay balot ng kaba. Ang mga empleyado ay nagbubulungan habang pinapanood ang pagpasok ng mga lalaking nakauniporme. Sa loob ng kanyang opisina, si Aris ay tila isang bangkay na naglalakad nang makita ang dokumentong inilapag sa kanyang lamesa. Summons for a National Security Hearing. Basa ni Aris, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Signed by General Rinrada? Ang pangalan ay para isang kidlat na nagpaliwanag sa lahat ng kanyang katanungan. Ang bawat alaala ni Rina na nagluluto, naglilinis at nananahimik ay biglang nagkaroon ng bagong kulay. Ang babaeng itinuring niyang walang kwenta ay ang mismong general na may hawak ng kanyang leeg. Isang malakas na panginginig ang bumalot sa kanyang buong katawan, at ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly na hindi na kayang suportahan ng kanyang bigat. Dahan-dahang napaupo si Ares sa kanyang upuan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso, na tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang kalayaan. Mr. Valderrama, kung nais niyo pong mag-ingay rito, sapilitan ko kayong ipatatapon sa labas ng pasilidad. Ang boses ng gwardiya ay kasing tigas ng sementong tinatapakan ni Ares. Nakaluhod siya ngayon sa labas ng tarangkahan ng General's Headquarters. Ang ulan na naman ay nagsisimulang bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, walang payong na sumasalubong sa kanya. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa, dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan, at ang buhok niyang dati ay maayos na nakusot ay nakadikit sa kanyang noo. Wala na ang kayabangan. Wala na ang ngisi ng isang matagumpay na negosyante. Ang natira na lamang ay isang lalaking durog, basahan, at nilalamig sa gitna ng katotohanan na siya mismo ang humukay ng sarili niyang hukay. Pakiusap. Sabihin niyo kay Rina na magkausap man lang kami kahit isang minuto. Umiiyak na pakiusap ni Aris sa gwardiya. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa bakal na gate na parang bilanggo na nagmamakaawa sa kalayaan. Asawa niya ako. Asawa niya ako. Asawa? Isang malamig na tinig ang bumasag sa patak ng ulan mula sa likuran ng karangkahan. Dahan-dahang lumingon si Aris. Sa ilalim ng malaking bubong ng entrance, nakatayo si Rina. Suot niya ang kanyang kumpletong uniforme ng general. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng gate. Hindi siya nakapayong, ngunit may isang sundalo sa tabi niya na maingat na naglalagay nito sa ibabaw niya. Ang mga mata ni Rina ay walang emosyon, malamig, malalim, at parang karagatan sa gitna ng gabi na walang sinuman ang makakaalam kung ano ang nasa ilalim. Tumayo si Ares, o pilit na tumayo gamit ang natitira niyang lakas. Lumapit siya sa gate hanggang sa magkalapit ang mukha nila ni Rina, na tanging ang bakal na harang na lamang ang naghihiwalay. Rina, alam ko nagkamali ako. I was blind, I was foolish, bungad ni Ares. Basag ang boses at nanginginig ang mga labi. Pero 10 taon tayong nagsama, hindi ba pwedeng kalimutan mo na ang galit mo? Tulungan mo ako sa kasong ito. Masisira ang buhay ko. Tiningnan ni Rina si Aris mula ulo hanggang paa.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay hindi na nakakaramdam ng sakit. Ang natira na lamang ay isang malalim na awa sa isang lalaking inakalang ang mundo ay umiikot lamang sa kanyang sarili. Masisira ang buhay mo? Mahinahong tanong ni Rina. Ang kanyang boses ay malinaw na umabot sa tinga ni Ares sa kabila ng ingay ng ulan. Ares, 10 taon akong gumising araw-araw na iniisip kung paano ko mapapasaya ang isang lalaking. Hindi naman ako kailanman nakita. 10 taon kong pinerpekto ang pagiging asawa habang unti-unti mang pinapatay ang pagkatao ko. Nung pinalayas mo ako sa gabing, umiulan din ng ganito. Tinanong ba kita kung paano mabubuhay ang puso ko? Natahimik si Ares. Ang mga salitang iyon ay parang mga latigo na humagupit sa kanyang budhi. Hindi mo ako tinulungan, Ares. At ngayon, nagmamakaawa ka sa katarungan na ikaw mismo ang lumapastangan? Pagpapatuloy ni Rina. Ang kaso mo ay hindi na tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa seguridad ng bansa, sa mga taong ninakawan mo ng pondo at sa batas na nilapastangan mo. Hindi ako ang magpapasya sa kapalaran mo. Ang batas ang hahatol. Tumalikod si Rina nang hindi na naghintay pa ng sagot. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Hinding-hindi lumingon kahit isang beses pa. Nawala ng lakas ang mga tuhod ni Ares. Bumagsak siya sa basa at putik ang sahig sa labas ng gate at doon, sa gitna ng malakas na ulan, humagulgul siya ng parang isang bata na nawala ng tahanan. Samantala sa loob ng kanyang opisina, naupo si Rina sa kanyang swivel chair. Kinuha niya ang dokumento tungkol sa kumpanya ng mga Valderrama at binuksan ito sa huling pahina. Doon nakita niya ang pangalan ng yumaong ama ni Ares, si Don Frederico Valderrama. Isang lihim na dokumento na nagpapatunay na ang pamilya Valderrama ang nagtulak sa pagtatago ng mga illegal na armas dekada na ang nakalilipas. Ang dahilan kung bakit kinailangan ni Rina na pumasok sa undercover mission noon kung saan niya nakilala si Ares. Biglang natauhan si Rina. Ang pagpapakasal ni Ares sa kanya noon, hindi kaya ito isang aksidente. Ang mga salitang narinig ni Rina mula sa secure line ay parang malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Ang koneksyon ay naputol agad bago pa man siya makapagsalita. Ngunit ang boses na yon ay iniwan ang kanyang isipan sa isang malalim na karagatan ng mga tanong. Isang kasunduan? Isang utos mula sa yumaong Don Frederico? Hindi na ito simpleng kwento ng pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang masalimuot na web ng mga sikreto na yumakap sa kanyang buhay sa loob ng 10 taon. General, may problema ba? Tanong ni Santiago nang mapansin ang pipabago sa ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatitig sa telepno. Wala, Santiago. Sagot ni Rina. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matatag, bagamat ang kanyang isip ay mabilis na nagpapasya. Ihanda mo ang aking transportasyon. May kailangan akong balikan sa mansyon ng mga Valderrama bago pa man ito tuluyang mapasakop ng mga awtoridad para sa foreclosure. Ngunit ma'am, mapanganib doon. Maraming media at nag-aabang na kreditor. Hindi ako natatakot sa mga taong lumiligid sa abon ng kanilang sariling kasalanan. Putol ni Rina. Gusto ko lamang linisin ang huling sulok ng nakaraan ko. Makalipas ang 1 oras, ang itim na Humvee ay huminto sa tapat ng malaking gate ng mansyon ng mga Valderrama. Tahimik ang paligid. Wala na ang marangyang ingay na mga kasayahang dinaluhan ni Clara. Ang mga ilaw ay patay, at ang buong lugar ay binabalot ng isang malungkot na katahimikan. Gamit ang kanyang master key na hindi pa rin niya ibinabalik o itinapon, binuksan ni Rina ang maliit na pinto sa gilid ng gate at pumasok sa loob. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat, amoy, luma at kapabayaan. Ang mga mamahaling vase ay naroon pa, ngunit tila nawala na ng halaga. Dumiretso si Rina sa silid tulugan na dati ay pinagsaluhan nila ni Ares, ang silid kung saan siya umiyak ng palihim, kung saan niya hinubad ang kanyang uniforme 10 taon na ang nakalilipas. Lumuhod siya sa tabi ng lumang aparador. Ayon sa impormasyon mula sa misteryosong tawag, may isang compartment sa ilalim ng sahig na hindi kailanman nadiskubre ng iba. Gamit ang isang maliit na patalim mula sa kanyang boots, maingat niyang binuhat ang kahoy na panel sa sahig. Sa loob,
Naroon ang isang lumang kahon na yari sa kahoy ng ngara, may tatak ng selyo ng militar mula sa nakaraang dekada, at ang pangalan ng kanyang sariling ama na isa ring retiradong general. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga lumang litrato, mga dokumento ng paglilipat ng lupa, at isang sulat na nakasulat sa makinilya. Nanginginig ang mga daliri ni Rina nang basahin niya ang unang linya. Kung nababasa mo ito, Rinrada, ibig sabihin ay wala na ako, at nalaman mo na ang katotohanan tungkol sa iyong pagpapakasal kay Ares Valderrama. Naniga si Rina. Ang kanyang pag-ibig kay Ares, ang desisyon niyang iwan ang militar, ay isa pa palang misyon o isang sakripisyo ng kanyang sariling ama para iligtas ang pamilyang Valderrama mula sa isang malaking iskandalo nung panahong yon? Bago pa man niya matapos basahin ang sulat, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Isang anino ang pumasok, si Ares. Gulo-gulo ang buhok nito, maputla ang mukha, at may hawak itong isang basag na bote ng alak. Tiningnan niya si Rina na nakaluhod sa sahig habang hawak ang mga lihim ng kanilang pamilya. Isang nakakatakot na ngiti ang lumabas sa labi ni Ares, ang ngiti ng isang taong tuluyan ng nawala ng katinuan. Kaya pala bumalik ka rito. Bulong ni Ares, umiiyak habang tumatawa ng pabulong. Akala ko ikaw ang biktima, Rina, pero ikaw pala ang bantay sa lakay na ipinadala para sirain kami mula sa loob. Tumingin si Rina kay Ares. Ang sakit ng nakaraan ay biglang hinalinhan ng isang mabigat na katotohanan. Magkasama tayong susunog sa impyernong ito, Rina. Ang sigaw ni Ares ay basag, puno ng galit at desperasyon habang humakbang siya palapit sa kanya. Ang basag na bote sa kanyang kamay ay kumikinang sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Ang amoy ng alak ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng mabibigat niyang paghinga na parang sa isang hayop na nasusugatan. Ngunit si Rina ay hindi natinag. Walang bakas ng takot sa kanyang muka. Sa loob ng 10 taon, ang babaeng ito ay maaaring nagbalat kayo bilang isang mahinang may bahay. Ngunit sa sandaling yon, ang kanyang mga mata ay muling nagbalik sa pagiging isang general ng labanan. Habang mabilis na lumalapit si Ares, inabot niya ang basag na bote para saksakin si Rina, hindi na nag-iisip ng tama. Sa isang iglap, kumilos si Rina. Hindi na ito ang mabagal na pagkilos ng isang taong nagluluto sa kusina. Ito ay ang mabilis at malinis na reflex ng isang sundalo. Hinawakan niya ang pulso ni Ares, pinaikot ito ng pabaliktad habang ang isa niyang paa ay tumama ng malakas sa tuhod ng lalaki. Isang malakas na lagapak ang lumika ng echo sa sahig nang bumagsak si Ares, at ang basag na bote ay tumalbog palayo, lumika ng gasgas sa pader bago huminto sa gilid ng kama. Hindi na nakapalag si Ares nang idiin ni Rina ang tuhod sa kanyang likuran. Ikinulong ang mga kamay nito sa likod sa isang posisyon na walang kawala. Humihingal si Ares. Nakadikit ang mukha sa sahig na maalikabok, umiiyak habang galit na nagpupumiglas. Binitawan mo na ang karapatan mong saktan ako noon pa, Ares. Ang malamig na tinig ni Rina ay bumalot sa tainga ng lalaki. At hinding-hindi ko nahahayaang mayumus pa ang buhay ko sa mga kamay ng isang duwag. Sa sandaling iyon bumukas ang pinto ng silid. Si Santiago kasama ang ilang sundalo ay pumasok na may hawak na baril, handang protektahan ang kanilang general. Ngunit nang makita nila ang sitwasyon, agad silang tumayo ng tuwid at sumaludo. General, ayos lang ba kayo? Tanong ni Santiago. Ayos lang ako. Itali ninyo siya at dalhin sa awtoridad. May warrant na para sa kanyang pag-aresto dahil sa economic sabotage at concealment of evidence. Utos ni Rina habang dahan-dahang tumayo at inayos ang kwelyo ng kanyang uniforme. Habang kinakaladkad palayo si Ares, pinilit nitong lumingon kay Rina. Ang kanyang muka ay puno ng luha at galit. Pinoprotektahan lang kita, Rina. Ang pamilya ko ang nagtago sa iyo noon. Utang mo sa amin ang buhay mo. Natigilan si Rina. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na unti-unting lumilinaw. Hindi ito simpleng pagtataksil ng asawa,
Ito ay isang utang na loob na ibinuhol ng dugo at kasinungalingan. Pag-alis nila Aris, naupo si Rina sa silya at binuksan ang natitirang bahagi ng liham ng kanyang ama. Doon niya nabasa ang buong kwento. Ang pamilya Valderrama ang nagligtas sa kanyang ama mula sa isang political trap dekada na ang lumipas. At bilang kabayaran, hiniling ni Don Federico na ipakasal si Rina kay Aris upang maging tagapag-alaga at tagasala ng kanilang mga sikreto kapag bumagsak ang kanilang imperyo. Ang buong buhay may asawa niya ay isang kontrata. Isang kasinungalingan mula simula hanggang wakas. Ang liwanag ng tablet sa madilim na silid ay sumasalamin sa mga mata ni Rina. Ang mukha ni Clara sa larawan ay wala ng bakas ng pagiging inosente o mahina. Nakangiti ito ng may tagumpay habang nakikipaggamay sa isang kilalang international arms dealer. Isang taong matagal nang nasa listahan ng mga pinaka-pinaghahanap ng militar. Kaya pala ganun kadali para kay Clara na iwan si Aris nang sumapit ang unos. Hindi dahil natakot ito sa hirap, kundi dahil tapos na ang kanyang misyon. Ang pagwasak sa pamilya Valderrama ay isang trabaho. At si Clara ang berdugo na nagpatakbo ng huling pako sa kabaong ng imperyo ni Aris. General, may kailangan ba kayong ipatupad? Tanong ni Santiago habang tahimik na pumasok sa silid, bitbit ang isang tasa ng mainit na kape para sa kanya. Si Clara, mahinahong wika ni Rina habang ipinapakita ang screen kay Santiago. Hindi siya simpleng kabit o social climber. Isa siyang propesyonal na ahente ng sindikatong pilit nating pinabagsak noon. Ang pagpasok niya sa buhay ni Aris ay planado hanggang sa huling detalye. Nangunot ang noo ni Santiago. Ibig sabihin, alam niya ang tungkol sa mga security codes ng gobyerno na hawak ng Valderrama Tech? At higit sa doon, seryosong tugon ni Rina habang tumatayo. Posibleng nakuha na niya ang natitirang encrypted files bago pa man natin ma-freeze ang sistema. Kung magtagumpay siyang makalabas ng bansa kasama ang mga impormasyon na yon, malaking banta ito sa pambansang seguridad. Agad na kumilos ang buong pasilidad. Ang dati ay simpleng persona na laban ni Rina para sa kanyang danggal ay lumawak at naging isang operasyon laban sa terorismo at corporate espionage. Samantala, sa loob ng malamig na detention cell, si Aris ay nakaupo sa sulok, nakatingin sa puting pader. Wala na siyang luha. Ang kanyang isip ay blanko hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng bakal na pinto. Hindi si Rina ang pumasok, kundi ang kanyang abogado na may dalang isang envelope. Mr. Valderrama, kailangan mong pirmahan ito. Bungad ng abogado, nanginginig ang mga kamay. Isang confidential settlement. Pumirma ka na. Isinasok mo ang lahat ng natitirang shares ng kumpanya sa isang offshore account. At ibasura ang kaso laban sa iyo. Sino ang nagmamay-ari ng offshore account na yan? Tanong ni Aris, halos hindi makapagsalita ang kanyang tuyong lalamunan. Tumingin ang abogado ng may pag-aalinlangan bago sumagot. Kay Miss Clara Reyes, lahat ng pag-aari mo, ang mansyon, at ang mga kotse, at ang mga natitirang pondo sa ibang bansa ay nailipat na sa pangalan niya nung 1 linggo pa. Parang binagsakan ng langit at lupa si Aris. Ang pangalan ni Clara, ang babaeng pinaglaanan niya ng kanyang atensyon, ang babaeng pinagmalaki niya laban kay Rina, ang mismong pumatay sa kanyang kinabukasan. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa pagtataksil. Ito ang katotohanan na naging tanga siya sa harap ng isang propesyonal na manloloko. Si Rina, bulong ni Aris habang nanginginig ang buong katawan. Nalalaman kaya niya ito? Si Rina ang nagbabala sa akin, pero hindi ako nakinig. Sa parehong oras, si Rina ay nasa loob ng command center. Pinapanood ang galaw ng pribadong eroplano na sinasakyan ni Clara patungong Singapore. Ang mga daliri niya ay mabilis na nag-type sa console, naglalabas ng direktiba sa Maritime Security at Interpol. Hindi ka makakatakas, Clara, bulong ni Rina sa sarili habang pinapanood ang pulang tuldok sa screen na gumagalaw palayo sa hangganan ng bansa. Ang sinumang pumasok sa teritoryo ko ay luluhod sa ilalim ng katarungan. Ang dilim sa loob ng pribadong jet ay tila isang kabaong na lumilipad sa gitna ng maitim na karagatan ng mga ulap.
Si Clara ay napatayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang muka na dati ay puno ng mapagbalat ka, yung ngiti ay ngayon ay nanginginig sa matinding takot. Hinawakan niya ang intercom, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastik habang sumisigaw sa piloto. Ano ang nangyayari? Bakit nawala ng kuryente? Sagutin mo ako! Buliw ni Clara. Ngunit walang sumagot mula sa sabungan maliban sa nakakatakot na static ng radyo. Sa kabilang linya, sa loob ng command center, si Rina ay tahimik na nakatayo sa harap ng malaking digital map. Ang pulang tuldok ng eroplano ay pilit na umiikot. Sinusubukang lumihis sa ruta. Ngunit ang airspace ay ganap ng kinontrol ng mga pampublikong sasakyang panghimpapawid ng militar. General, ang target ay sumusubok na lumipad patungo sa teritoryo ng ibang bansa. May utos na ba tayong paputukan kung hindi susuko? Tanong ni Santiago. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ng radar. Huwag, malamig na tugon ni Rina. Ang mga taong tulad ni Clara ay hindi natatapos sa isang mabilis na kamatayan. Gusto ko siyang makitang bumaba sa lupa ng walang dalang kahit anong dangal gaya ng ginawa niya sa iba. Isang operasyon ng electronic jamming ang ipinatupad. Pinilit ang eroplano na bumaba sa isang abandonadong airstrike base sa baybayin. Ang mga ilaw ng runway ay dahan-dahang bumukas, gumagabay sa bumababang sasakyang panghimpapawid na walang magawa, kundi ang sumunod sa agos na kapangyarihan ni Rina. Paglapag ng eroplano, ang mabigat na makina nito ay dahan-dahang tumahimik. Ang pinto ng jet ay bumukas mula sa labas, at ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa cabin. Ang unang nakita ni Clara nang lumabas siya ay ang hanay ng mga sundalong nakatutok ang mga baril sa kanya, at sa gitna nila nakatayo si Rina. Ang uniporme ng general ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga sasakyang militar. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim na tumatagos sa kaluluwa ni Clara. Bumaba si Clara sa hagdanan. Ang kanyang mga mamahaling takong ay naging sagabal sa kanyang pag-iwas. Pilit siyang ngumiti. Pilit ibinabalik ang dating alindog. Rina! Oh, Rina! What a pleasant surprise! Sila Aris ba ang nagpadala sa'yo? Look, nakakalituhan lang tayo. May kasunduan kami ni Aris. Wala nang Aris na magliligtas sa'yo, Clara. Putol ni Rina. Ang boses niya ay hindi malakas. Ngunit ang bawat salita ay may bigat na nagpatigil sa paghinga ng babae. At lalong walang kasunduan ang magliligtas sa iyo mula sa batas ng bansang ito. Hindi mo ako pwedeng hulihin! Sigaw ni Clara, na wala na ng poise. Ang kanyang tunay na kulay ay lumitaw tulad ng isang mabangis na hayop na na-corner. May mga taong nag-aabang sa akin sa labas. Kung gagalawin mo ako, ang buong sistema ng gobyerno ninyo ay guguho dahil sa mga files na hawak ko. Ang mga files na sinasabi mo? Ngumiti si Rina. Isang ngiti na walang halong saya, kundi purong kapangyarihan. Na-decrypt na ng aking team. 3 oras na ang nakakaraan. Ang mga taong pinaglilingkuran mo ay naaresto na rin sa iba't ibang sulok ng mundo, habang abala ka sa pag-iilusyon ng tagumpay. Nalaglag ang panga ni Clara. Ang kanyang mukha ay namutla ng husto, na wala ng kulay. Napaluhod siya sa semento ng airstrike. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sariling ulo. Ang 10 taong pagpaplano, ang mga yuwad na mukha, ang paglilinlang kay Aris, lahat ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Habang kinakabitan ng posa si Clara, dinala siya sa harap ni Rina. Tumingala si Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Akala mo ba ikaw ang nanalo, General? Tinalikuran ka ng asawa mo, pinagtaksilan ka ng pamilya niya. Isa ka lang bing talunan sa pag-ibig. Tinitigan ni Rina si Clara nang may matinding kapayapaan sa kanyang dibdib. Mali ka, Clara. Ang pag-ibig na walang dangal ay hindi pag-ibig. Isa lamang iyong tanikala. At tinanggal ko na ang tanikalang yon. Ang simoy ng hangin sa baybayin ay sariwa. May dalang amoy ng asin at kalayaan. Si Rina ay nakaupo sa isang lumang silyang gawa sa kahoy sa veranda ng isang payapang kubo. Sa kanyang harapan ay ang malawak na karagatan
kung saan ang mga alon ay banayad na humahampas sa baybayin, isang malaking kaibahan sa mga bagyong dumaan sa kanyang buhay nitong mga nakaraang linggo. Hawak niya ang puting sobre na ipinadala mula sa pasilidad ng piitan. Ang pangalan niya ay nakasulat sa labas gamit ang pamilyar ngunit nanginginig na sulat kamay ni Aris. Dahan-dahang binuksan ni Rina ang sobre at inilabas ang isang pirasong papel. Rina, panimula ng liham. Kung binabasa mo ito, malamang ay tahimik na ang lahat sa labas, habang ako ay nakakulong sa 4 na sulok ng rehas na ito. Walang hiya ako para humingi pa ng tawad sa iyo. Alam ko yon. Nung una, inakala ko na ang pagpapakasal sa iyo ay isa lamang utos ng aking ama, isang obligasyon na kailangan kong gampanan para makuha ang mana. Ngunit Rina, sa loob ng 10 taong iyon, nakalimutan ko na kung paano maging isang tunay na tao dahil sa sarili ko ring kasakiman. Huminto si Rina sa pagbabasa. Ang hangin ay dumaan sa kanyang buhok at ang kanyang hininga ay nanatiling kalmado. Walang galit sa kanyang dibdib, tanging isang malalim na katahimikan na nagpatunay na ang sugat ay tuluyan ng magsara. Nang iwan mo ako sa gabing umuulan, doon ko lang nalaman ang tunay na halaga ng isang tahanan. At noong nakita-kitang nakatayo sa tarangkahan ng headquarters, suot ang iyong uniforme, tsaka ko lamang naintindihan kung gaano kita kaliit na tiningnan. Dayong ikaw pala ang pinakamatatag na haligi na nagpapanatili sa akin. Huli na nang malaman ko na ang tanging totoo sa buhay ko ay ikaw. Patawarin mo ako, Rina. Hindi ko na hinihiling na magbalik ka pa. Ang tanging hiling ko na lamang ay makita kang maya-maya pang lumiligaya, kahit hinding-hindi na ako maging bahagi nito. Aris. Itiniklop ni Rina ang liham at inilagay ito sa tabi ng maliit na mesa. Walang luha na pumatak. Ang mga luha ay naubos na noong mga panahong nag-iisa siya sa kusina. Naghihintay sa isang taong hindi kailanman dumating para sa kanya. Ngayon, ang tanging natira sa kanyang puso ay ang kapatawaran. Hindi dahil karapat-dapat si Aris dito, kundi dahil karapat-dapat si Rina sa kapayapaan. General! Ang tawag ni Santiago, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa veranda, may hawak na isang tasa ng tsa. Nasa labas ang ilang opisyal mula sa command. Hinihintay nila ang inyong desisyon tungkol sa alok na pagbabalik sa aktibong serbisyo bilang pinuno ng buong puwersa. Lumingon si Rina kay Santiago. Tiningnan niya ang uniforme, nakasabit ng maayos sa loob ng silid. Ang mga bituin sa balikat, ang mga medalya ng karangalan. Ngunit binalik niya ang kanyang tingin sa malawak na karagatan, at sa kanyang mga kamay na ngayon ay malaya na sa anumang tanikala. Santiago, mahinang wika ni Rina habang tinatanggap ang tasa ng tsaa. Sabihin mo sa kanila na ang general ay nananatiling naglilingkod sa bayan, ngunit sa ibang paraan na. Oras na para sa mga bagong henerasyon ang manguna sa digmaan. Ang laban ko ngayon ay ang pag-alaga sa sarili kong katahimikan. Numiti si Santiago, isang ngiti ng lubos na paggalang. Masusunod, ma'am. Ang hangin sa dalampasigan ay biglang tumahimik. Tila nagbibigay daan sa mga yabag na dahan-dahang papalapit mula sa kanyang likuran. Ang amoy ng basang lupa at ang pamilyar na pabango ng kape at dahon ng eucalyptus ay sumalubong sa kanyang pang-amoy. Isang amoy na akala niya ay kailanman ay hindi na niya maaalala pa. Dahan-dahang lumingon si Rina. Sa ibaba ng hagdanan ng kubo, nakatayo ang isang lalaki. Suot nito ang isang simpleng puting polo, ang manggas ay nakatupi hanggang siko, at ang mukha nito ay may bahid ng mga taon at isang galat sa kaliwang pisingi. Ang alaala ng isang operasyon sa Mindanao dekada na ang lumipas. Si General Marcus Vance. Ang lalaking inakalang namatay sa pagsabog ng isang tulay noon, ang mentor at kaibigan na nagturo sa kanya kung paano tumayo sa gitna ng digmaan. Marcus? Ang tanging sambit ni Rina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ang tanging beses na nabasag ang kanyang matatag na pader sa buong kwento. Imposible! Sinabi nila sa amin na wala nang nakaligtas. Ngumiti si Marcus, ang pamilyar na ngiti na nagbigay sa kanya ng lakas noong mga unang taon niya sa militar. Ang mga sundalong tulad natin, Rina, ay marunong mabuhay kahit sa gitna ng abo.
Inabot ako ng taon para ayusin ang sarili ko at ilantad ang mga tiwaling opisyal sa loob mismo ng ating hana ay mula sa malayo. At nang matapos ko ang misyon na iyon, alam ko kung kanino ako dapat bumalik. Tinitigan ni Rina ang lalaki. Walang dalang mabigat na obligasyon. Walang kontrata, walang kasinungalingan. Ang naroon ay 2 taong nakaligtas sa kani-kanilang digmaan, nagtatagpo sa gitna ng kapayapaan. Lumapit si Marcus. Iniabot ang isang kulay dilaw na bulaklak ng ilang-ilang. Ang parehong bulaklak na iniwan niya sa tarangkahan. Hindi ko sinasadyang guluhin ang katahimikan mo, Rina. Nais ko lamang malaman kung may puwang pa ba sa iyong tabi ang isang lumang kaibigan na handang sabayan kang panuurin ang paglubog ng araw nang walang hinihining kapalit? Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Rina. Naramdaman niya ang huling bigat sa kanyang dibdib na tuluyang natunaw, pinalitan ng isang magaan at malayang pintig. Dahan-dahang gumuhit ang isang tapat at masayang ngiti sa labi ng general. Ang ngiting 10 taong ikinubli ng kusina at ng luha. Matagal nang bukas ang pintuan ko sa mga taong marunong rumespeto sa aking tahanan, Marcus, sagot ni Rina. Halika, samahan mo ako magkape. Sabay silang naupo sa veranda. Pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa likod ng karagatan. Pinipintahan ang langit ng kulay kahel at ginto. Sa wakas, ang kwento ng isang babaeng nagmahal ng labis ay natapos hindi sa luha, kundi sa simula ng isang buhay na siya mismo ang nagmamay-ari. 1 taon ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Valderrama at mapatalsik sa kapangyarihan ang sindikato ni Clara. Ang balita tungkol sa pagkaaresto sa mga tiwaling opisyal at ang pagpapakumbaba ng mga datiyang mayayabang ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit sa isang liblib at payapang baybayin, ang mga ingay na yon ay tila mga bulong na lamang ng hangin na nadadala ng alon palayo. Sa maliit na kubo sa gilid ng dagat, si Rina ay hindi na nag-aabang ng utos mula sa itaas, ni hindi na rin nag-aalala sa mga hurno ng kusina na walang katapusang pinagpuyatan. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, ang kanyang buhok ay malayang nakalugay, at ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatanim ng mga halamang gamot sa kanyang munting hardin. Ang buhay ay hindi na isang labanan kung saan kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagpapakababa. Ang buhay ngayon ay isang sining ng paghinga ng maluwag. Sa di kalayuan, si Marcus ay naglalakad papalapit habang bitbit ang 2 basket ng sariwang isda na nakuha niya mula sa mga mangin-isda sa nayon. Ang kanyang ngiti ay payapa, walang bakas ng mga digmaan ng nakaraan. Tumigil siya sa tapat ni Rina at iniabot ang isang maliit na bulaklak ng amarilyo na napulot niya sa daan. Para sa pinakamagandang general sa balat ng lupa, sabi ni Marcus na may halong biro at taos-pusong paghanga. Inabot ni Rina ang bulaklak. Ang kanyang labi ay gumuhit sa isang matamis at natural na ngiti. Wala na akong hukbo na pinamunuan, Marcus. Isa na lamang akong simpleng mamamayan dito. Mali ka! Marahang hinawakan ni Marcus ang kanyang kamay. Ang init na mga daliri nito ay nagdala ng kapanatagan. Pinamumunuan mo ang pinakamahalagang kaharian sa mundong ito, ang sarili mong puso. Sa loob ng kubo, ang lumang kahon ng bakal na naglalaman ng kanyang mga militar na medalya ay nananatiling nakasara sa isang sulok. Hindi na niya ito kailangang buksan para maalala kung sino siya. Ang mga sugat ng kahapon ay naging mga pilat ng karangalan, at ang mga luha ay naging bukal ng kanyang bagong lakas. Si Aris ay kasalukuyang nagdurusa sa piitan, si Clara ay nahaharap sa abambuhay na pagkakakulong sa ibang bansa, at ang mga nagtangkang yumurak sa kanyang pagkatao ay lumubog na sa limot ng kasaysayan. Ngunit si Rinrada, ang babaeng pinalaya sa gitna ng ulan na may dalang basang maleta, ay tumindig muli. Hindi bilang isang alila, hindi bilang isang api, kundi bilang isang reyna ng kanyang sarilang kapalaran. Huminga si Rina ng malalim, pinandigan ang simoy ng hangin na nagdadala ng pangako ng isang maaliwalas na bukas.